Inalmahan ng Malacanang ang anilay misleading na paglalarawan sa Pilipinas bilang ISIS training hotspot matapos makumpirmang nagpunta sa bansa ang mag-amang walang habas na namaril sa Bondi Beach sa Australia. Saksi si JP Soriano. Sa video na ito, nakuha noong mass shooting sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. Kita ang lalaking nakaputi na naagaw ang mahabang armas mula sa lalaking nakaitim. Itinutok ng nakaputi ang armas sa nakaitim na lalaki na isa sa mga gunman na walang habas na namaril sa gitna ng Hanukkah Festival kung saan 16 ang namatay. Ang lalaking nakaputi, si Ahmed Al-Ahmed, na itinuturing ngayong bayani dahil sa ipinakita niyang katapangan. Sasailalim pa sa operasyon ang 43 anyos na fruit shop owner na tubong Syria. Pero di kasing palad ang isa pang lalaking kumompronta sa gunman na nakuna naman sa dashcam video na ito. Nang agaw din ng baril ang senior citizen na si Boris Gurman. Pero namatay siya kalaunan kasama ang asawa niyang si Sofia. Kabilang din sa nasawi ang isang Jewish rabbi at isang batang babaeng 10 taong gulang. Ayon sa New South Wales Police at record ng korte, kinasuhan na para sa 59 na paglabag ang isa sa mga gunman na si Navid Akram. Nauna nang napatay ng mga pulis sa gitna ng mass shooting ang kanyang ama na si Sajid. Sa ulat ng Reuters, nagising na sa koma si Navid na nabaril din ng mga pulis. Ayon kay Australian Prime Minister Anthony Albanese noong 2019, iniimbestigahan na ng Intel Agency ng Australia si Navid para sa pagkakaugnay umano sa Islamic State o ISIS. Pero wala raw ebidensya noon na banta siya sa seguridad. Nauna nang kinumpirma ng Bureau of Immigration na nagtungo sa Pilipinas noong Nobyembre ang mag-ama. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, makikipag-ugnayan sila sa gobyerno ng Australia para matukoy ang pakay ng mag-ama sa Pilipinas. Ayon kay Año, walang valid report o kumpirmasyon na nakatanggap ng military training sa bansa ang mga suspect sa mass shooting. Masyado rin maiksi ang pananatili nila sa bansa para maging makabuluhan ang anumang pagsasanay. Hindi po namin makita yung sinasabi na nag-training dito yung dalawang gunmen dun sa Bondi Beach sa Australia. At pinag-aaralan po natin lahat ng mga anggulo. Iniimbestiga po natin. Umalma rin ang palasyo sa mga paglalarawan ng ilang international media outlet na ISIS training hotspot ang Pilipinas. The President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.